Hello mga ka-code, my name is Joshua. I am a second year student, Bachelor of Science and Information Technology. In this vlog, I tackle about what is BSIT. BSIT or Information Technology. My first impression about this course is, sabi nila, mahirap. Pero kung sa'yo, kung tanggapin mo itong course na ito, ay madali lang. Bakit ko kinuha ang BSIT course? Because of these two, advantages and disadvantages. Ang advantage of this course is kaya maging flexible at matutunan mo kung paano mag-code or makaintindi ng mga logic. For example na lang, mga language na malalaman mo is C++, Python, and Java. Advantages naman is ang mga bagay na, for example, hindi mo prefer tong course na to or kinuha mo lang kasi gusto mo magkasama kayo ng mga katropa mo. Yun ang mga disadvantage na medyo mahirap na i-catch up yung ibang lesson kasi hindi mo gusto ang course. But there's a process na matutunan mo talaga to kasi need mo talaga ma-English through this course, yung mga programming languages na para malaman mo. And this course, gagawa ka ng iyong sariling mundo. Sariling mundo na i-code mo sa mga languages. First is gagawa kayo ng Hello World. Hello World is dyan mo define kung ano ang code, ang purpose ng code, o ano ang mga need ng mga variables or mga i-call mo para sa iyong output ng compiler. Compiler is a compiler, dyan makikita yung mga output mo sa iyong code. Today's generation, in emerging technology, marami na talaga na makabagong teknolohiya na nagawa ng mga IT or ng mga computer programmer or mga iba pang related sa technology. Technology is very important talaga sa ating life because yun ang nagro-role o nagpapamadali ng mga example, AI or Artificial Intelligence. Diyan ay nagpapadali tayo sa ating mga assignments, project at yung mga need natin sa pang-araw-araw ay madali natin magagawa or masasearch mo lang ng isang pindot sa computer or sa mga searching engine or searching platform. Through communication, me as a student na engaging this course or I'm second year student na through the process of learning about codes, about program or making a program to teaching of other teachers or mga instructors. Pero hindi naman lahat ng mga bagay ay tinuturo nila. Need mo pa rin mag-advanced research or matutunan kung paano gumawa ng ikaw mismo ang nakakaalam or through your learnings na pinaghirapan mo. Pero mas mabuti pa rin na may mga guide na susundin. Example na sa paggawa ng system, need talaga ng algorithm. Yan ang algorithm is step-by-step rules na matutunan natin na hindi basta-basta gagawa ka lang ng gawa na wala kang basihan or wala kang step rules na susundin. Kasi kapag magkamali ka ng paggawa mo o pag-program mo, need talaga na may babalikan ka kung paano mo aayusin yung mga errors or yung bug. Because tayo mga IT alam natin na mahirap. Sa iba ngayon na IT na or professional, salat po ako sa inyo kasi nakakatapos ako yung and ay process pa ng learning na through this vlog makatuto ako paano mag-improve pa and other na inspiring these IT students, encourage talaga na maging pangarap nyo talaga at never make a second choice this course because makakaya mo talaga kung handa kang matuto. Yun lang at salamat. Please like and share this kind of videos and leave a comment in the comment section down below and to God be the glory.